Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Sardo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindoro. Kadalasang sinasabi ng mga tao na kapag may kaalaman ka sa lihim na karunungan, walang makakatalo sa iyo o hindi ka basta masasaktan ng iba. Hindi ka din lapitin ng disgrasya at kung ano pang kapahamakan. Marahil tama ang mga ito. Ngunit kagaya ng madalas ding sabihin ng karamihan, kung oras mo na. Ito ang naging batayan ng ating bidang si Sardo. Isang kilalang antingero sa kanilang bayan. Walang kinakatakutan. Madalas pinangingilagan lalo na ng masasamang loob. Naging takbuhan din ito ng mga taong may espiritual na suliranin. Dahil maliban sa pagiging antingero, niyakap din ni Sardo ang pagiging manggagamot. Nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay niya noong makilala ang isang matanda sa loob ng sabungan. Bago pa man tuluyang yakapin ni Sardo ang pagiging manggagamot, isa itong talamak na mananabong sa lugar. Mas madalas pa siyang makita sa sabungan kesa sa sariling tahanan. 15 taong gulang si Sardo na magsimula sa sabungan. At sa edad ding yun, nagsimula ang paglalakbay ng binata sa mundo ng lihim na karunungan. Lingid sa kaalaman ng karamihan na may tangang mutya si Sardo, ipinagkaloob ito ng ama noong nabubuhay pa ito. Kabilin-bilinan ng ama sa kanya, huwag ipagsasabi ang tungkol sa tangang gamit. Dahil sa oras na malaman ito ng iba, siguradong marami ang magtatangkang kunin ito sa kanya. Wala namang kakaiba kay Sardo, maliban na lamang sa hindi pangkaraniwang swerte ng binata sa sabong. Oo nga, Kristo sa sabungan ang binata. Ngunit malimit lamang siyang magbigay ng tamang hula sa mga parokyano. Isa sa pinagbigyan niya na manalo ay ang kapitbahay na si Emong. Isang umaga, habang naglilinis ng bakuran, narinig nito ang kapitbahay na nagdarasal. Diyos ko, parang awa niyo na. Tulungan naman niyo ako makalikom ng pera para sa pagpapagamot ng anak ko. Ayoko pong mamatay ang kaisa-isa kong kaligayahan. Pakiusap po, Diyos ko. Minsan lang po ako hihiling sa inyo. Sana naman po dinggin niyo ako. Wika ni Emong. Nakatago lamang si Sardo sa isang puno. Nakaramdam na matinding awa ang binata. Kaya naman, inantay niyang lumabas si Emong upang kausapin. Manong Emong, sandali lang po. May gagawin po ba kayo ngayon? Magpapasa na ako sandali sa sabungan eh. Wika ni Sardo. Oh, Sardo, ikaw pala Eho. Bakit? May sultada ba ngayon? Ang totoo, pupunta ako sa kumpare ko. Magbabaka sakaling makautang ng pambili ng gamot. Tugon ni Emong. Napangiti naman ang binata at muling nagsalita. May sultada po manong. Kaya nga inaaya ko kayo eh. Tsaka ako nang bahala sa inyo. Basta wag nyo lang pong ipagsasabi sa iba ang gagawin ko ah. Pag sinabi kong tayaan nyo kagad.
Wika ni Sardo. Nagtaka naman ang matanda at nag-aalala dahil wala itong hawak ni pisong duling. Naku Sardo, wala akong pera dito ah. Kung meron man, pamasahin na lang to papuntang trabaho bukas. Muling wika ni Mang Emong. Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Hinila sa kamay ang kapitbahay. Halika na nga po Manong. Sabing ako ang bahala eh. Sundin mo lang yung sinasabi ko. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Sardo. Wala nang nagawa si Mang Emong. Mistulang bulag itong sumunod sa sinabi ni Sardo. Bagaman walang kasiguraduhan sa maaaring mangyari. Nagtiwala na lamang ito sa binata. Pagkarating ng sabungan, pinapwesto ni Sardo si Emong sa gawing harap upang mabilis na itong matimbrehan kung alin ang tatayaan. Basta Manong ah, pag sinabi kong tayaan mo kagad. Ito, gamitin mo pang parada. Ibalik mo na lang sa akin mamaya ah. Wika ni Sardo. Sabay abot ng pera kay Mang Emong. Naglalakad ang binata papunta sa gitna ng ruweda. Tinitignan si Emong na nooy nakapako din ang tingin sa kanya. Bago magsimula ang sultada, sumenya si Sardo at tinuro ang manok sa wala. Pumarada ng pusta si Emong at nang magsimula ang salpukan. Walang kahirap-hirap na natalo ang manok sa meron. Tuwang-tuwa si Mang Emong na makitang dumoble ang pinustang pera. Nagtuloy-tuloy ang panalo nito hanggang sa matapos ang pasabong. Hindi makapaniwala si Mang Emong sa ginawa ni Sardo. Kaya naman kagad niya itong hinanap para pasalamatan. Oy Sardo, sandali lang. Heto pala yung pinahiram mo sa akin kanina. Ang galing mong humula ng pupustahan ah. Salamat talaga. Nalikom ko na ang perang ipapagamot ko kay Totoy. Wika ni Mang Emong. Walang anuman Manong. Basta yung pangako mo. Huwag mo ipagsasabi kahit kanino yung ginawa ko. Tsaka hindi lang basta hula yun Manong. Alam ko kung sino yung mananalo. Nakita ko na yung bago pa mangyari ang sultada eh. Tugon ni Sardo. Sabay lakad papalayo. Lingid sa kaalaman ng binata na may nakatunog ng kanyang sikreto. Isang matanda ang nakamasid sa kanya mula sa malayo. At nang masigurong wala ng ibang tao, nilapitan siya nito upang kausapin. Nakita ko ang ginawa mo kanina bata. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang gamit mo. Alam kong meron kang tangang mutya eh. Mata ng bulalakaw ba o bulaklak ng tanlad? Wika na matandang lalaki. Napahinto si Sardo. Nilingon ang matanda sabay sabing. Wala po sa nabanggit mo Manong. Tsaka hindi ko po alam kung ano ang sinasabi niyo. Ngayon, kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako ah. Kailangan ko magpahinga eh. Madaling araw na po kasi at may pasok pa ako sa eskwela. Tugon ni Sardo. Muling nagsalita ang matanda. Habang naglalakad palayo si Sardo. Huwag kang mag-alala bata. Hindi ko ipagsasabi ang lahat ng sekreto mo. Hindi mo ako malilinlang. Wala naman akong masamang intensyon. Ang totoo, gusto kitang tulungan dahil kung hindi mo pa napapansin, may 5 kalalakihan na nag-aabang sa'yo. Siguradong ang pera mong hawak ang habol nila. Muling wika ng matanda. Sabay turo sa grupo ng mga kalalakihang nakatambay sa tabi ng daan. Napatingin si Sardo sa matanda.
Inakala nitong dininig ng binata ang sinasabi. Ngunit nagpatuloy lang si Sardo sa paglalakad. Pagkarating sa harapan ng mga kalalakihan, naghagis ito ng kung ano sa mga lalaki. Nakipagtawanan pa bago tuluyang lumakad palayo. Napailing na lamang ang matanda. Kaagad naglakad upang sundan ang binata. Aba, pati pala ang mga tambay dito kakuntsaba mo. Huwag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko. Hindi man ngayon. Pero pagdating ng panahon may mga taong maghahabol ng mutyang hawak mo. At nandito ako para tulungan ka. Muling wika ng matanda. Ngunit pinigil ni Sardo ang matanda sa pagsasalita. Manong, hindi ko po kailangan ng tulong mo. Dahil wala naman akong tinatago mutya kagaya ng sinasabi mo eh. Hindi ko nga alam kung ano yung mutyang yun. Tsaka wag po sana kayo makulit. Naaalibadbara na po ako eh. Tugon ni Sardo. Sabay lakad palayo. Wag mo lang sanang sabihin na hindi kita binalaan. Ngunit hindi na ito nilingon pa ni Sardo. Kaya pinili na din itong umalis sa lugar. Kinabukasan, pinuntahan ng binata si Emong upang tignan ang kalagayan ng anak. Laking pasasalamat ng binata dahil nagawa ng ipadala sa ospital ang bata upang matignan ng eksperto. Malaking halaga ang dala ni Emong. Sapat para ipangbayad sa pagpapagamot ng bata at mga pangangailangan ng pamilya. Maraming salamat talaga, Sardo. Hindi ko akalaing diringgin ng Diyos ang dalangin ko. Hulog ka ng langit para sa akin. Hayaan mo, bilang kapalit, walang makakaalam ng sekreto mo. Wika ni Mang Emong. Napangiti na lamang si Sardo at kagad sinabing, wala po kayong dapat alalahanin. Masaya ako at nakatulong ako sa iba, Manong. O siya, alis na po muna ako. May pasok pa po ako sa eskwela eh. Pagpapaalam ni Sardo. Habang papunta sa paaralan, nakasalubong muli nito yung matanda sa sabungan. Ano bata? Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo kagabi? Tanong ng matanda. Napailing na lamang si Sardo at tumuloy sa paglalakad. Ngunit talagang napakakulit nito. Manong, pwede ba? Tigilan mo na ako. Kasi kung mapapahamak ako, dapat noon pa eh. Wala namang masamang nangyari sa akin. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Tugon ni Sardo. Naupo ang matanda at tinitigan sa mata si Sardo sabay sabing, ang mga kalabang sinasabi ko, hindi mula sa pisikal na mundo. At kahit gaano po pang ikaila ang tangan mong mutya, hindi mo maitatago ang nag-uumapaw na enerhiya nito. Pasensya na kung hindi ako nakapagpakilala sa iyo noong isang gabi sa sabungan. Ako nga pala si Tobias, kagaya ng iyong yumaong ama. Isa din akong antingero at bago siya mamatay, alam kong iniwan niya sa iyo ang tangan niyang mutya ng bawang. Pagpapaliwanag ni Mang Tobias. Laking gulat ni Sardo dahil alam na matanda ang tungkol sa mutya. Ang nakapukaw ng atensyon ng binata. Nang sabihin ni Tandang Tobias na kilala nito ang ama. Teka, paano mo nakilala si tatay? Sino ka ba talaga? Anong kaugnayan mo sa kanya? Tanong ni Sardo.
Ikinagulat ng binata ang sumunod na sinabi ni Tandang Tobias. Ako ang guro ng tatay mo. Ako din ang nagturo sa kanya ng mga dasal kung paano niya papasunurin ang hawak na mutya. At sa nakikita ko bago pa man siya tuluyang mamaalam, naituro na niya ang lahat sa iyo. At paniguradong alam mo din na sa tuwing may magtatangka sa iyo ng masama, magbibigay ng babala ang mutya. Ngayon tatanungin kita, bakit wala kang naramdaman na kahit ano nung lapitan kita? Tanong ni Tandang Tobias. Bigla namang napaisip si Sardo. Tama ang sinabi ng matanda. Dahil kung may masama itong tangka sa kanya, kusa itong magbibigay ng babala sa pamamagitan ng pagpaparamdam na mahinang kuryente. Nang naramdaman ni Tandang Tobias na unti-unti niyang nakukuha ang tiwala ng binata, kaya sinimulan nito ang pagpapaliwanag ng tungkol sa mutyang hawak ni Sardo. Ayon sa matanda, ang mutya ng bawang na hawak ng binata, ipinagkaloob ito ng isang ermitanyo. Mataas ang kakayanan nito pagdating sa depensa laban sa espiritual. Dahil din sa taglay nitong sa bulag, maraming engkanto ang naghahangad nito. Maliban sa espiritual nitong kakayanan, nagbibigay din ito ng hindi pangkaraniwang swerte sa taong may tangan. Naparito ako para protektahan ka. Dahil alam kong hindi mo gamay ang kakayanan ng mutya. Mapapahama ka lang ng hindi mo nalalaman. Kabilin-bilinan din ng tatay mo bago siya tuluyang namatay. Huwag kitang papabayaan. Kaya pasensya na kung nakukulitan ka sa akin pero wala kang magagawa. Wika ng matanda. Laking pasasalamat nito dahil nauunawaan naman ni Sardo ang lahat. Simula ng araw na yon, palagi na silang magkasama ni Tandang Tobias. Itinuro ng matanda ang mga bagay na dapat niyang malaman, maging ang mga simpleng dasal. Para hindi mabasag ang mutya, itinuro na din ni Tandang Tobias. Nagpatuloy sa pagiging Kristo si Sardo. Naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa dumating ang kinakatakutang araw ni Tandang Tobias. Habang pauwi ang dalawa, nakasalubong nila ang pangkat na mga kalalakian. Pangkaraniwan kung titignan. Ngunit ramdam ni Tandang Tobias na hindi normal na tao ang mga ito. Maging si Sardo, naramdaman din ang babalang binigay ng mutya sa kanya. Mukhang may masamang mangyayari, tatang. Nararamdaman ko ang hindi magandang enerhiya mula sa mga taong yan eh. Wika ni Sardo. Nauna namang maglakad si Tandang Tobias upang kausapin ang mga kalalakihan. Oh, kamusta naman kayo? Mukhang naligaw yata kayo dito sa bayan ah. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito? Wika ng matanda. Ngunit sa halip na sumagot, bigla na lamang sumugod ang mga ito. Sinabihan ni Tandang Tobias si Sardo, huwag aalis sa likuran niya. Ngunit sadyang may katigasan ang ulo ng binata. Bago pa man maabot ng mga kalaban ang kanilang kinaroroonan, nakadampot na ng bato si Sardo. Ipinukol ito sa mga nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, ni hindi man lamang ininda ng mga ito ang pagtama ng bato. At sa halip,
Lalo pang nagalit ang mga nilalang at umangil ng napakalakas. Anak ng, anong klaseng tao ba ang mga yan, Tatang? Bakit hindi man lang sila nasusugatan? Tanong ni Sardo. Hindi talaga sila nasusugatan. Dahil hindi naman sila tao. Mga aswang ang mga yan, Sardo. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo noon pa? Hindi lang tao naghahangad makuha ang mutya ng bawang. Tugon ni Tandang Tobias. Nakaramdam ng takot si Sardo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasagupa siya ng aswang. Halos hindi makaalis sa kinatatayuan ang binata. Nanginig ang tuhod at halos hindi makapagsalita. Aswang? Sigurado ka ba, Tatang? Muling tanong ng binata. Binaligiran sila ng mga nilalang habang patuloy na umaangil. Napansin naman ni Sardo na napakakalmado ni Tandang Tobias. Ni hindi man lamang ito nagpapakita ng takot. Wag na wag mong ipapakita na natatakot ka, bata. Yan ang nagpapalakas sa kanila. Sa oras na maramdaman nila ang takot mo, lalong lalakas ang loob nilang salakayin ka. Dahil alam ng mga nilalang na yan na kaya ka nilang talunin. Paalala ni Tandang Tobias. Ngunit para kay Sardo, madaling sabihin ang mga katagang yon. Pero mahirap gawin. Lalo pat nasa aktwal silang kalagayan. Madaling sabihin yun, Manong, pero mahirap gawin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko na ngayon palang nakakita ng aswang, siguro manginginig din ng gusto yung tuhod mo, di ba? Tugon ni Sardo. Tinawanan lamang na matanda ang sinabi nito. At kinagulat ng binata ang sumunod na ginawa ni Tandang Tobias. Nakapikit ang matanda habang may kung anong binubulong sa palad. Sabay hampas nito sa lupa. Nagsipaghinto sa pagkilos ang mga aswang. Isa-isang nagsipagpulasan. Pweh, ang lalakas ng loob niyong sumalakay. Tatakbo din pala kayo. Nakakaloko yung mga asal niyo. Nakakahiya lang kayo sa lahi niyo. Wika ni Tandang Tobias. Huminga ng malalim si Sardo sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Ay, salamat. Nagsipagtakbuhan din yung mga aswang na... Ngunit hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil kagad itong pinutol na matanda. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tapos ang lahat. Tara na't umalis na tayo dito bago pa nila tayo abutan sa lugar na ito. Wika ng matanda. Dali-daling tumakbo ang dalawa palayo sa lugar at isang maliit na kubo ang kanilang nakita mula sa malayo. Makabubuting magtago muna tayo sa kubong yan. Kailangan nating mapag-isipan ng mabuti ang susunod nating gagawin. Hindi magiging biro ang sunod na atake ng mga aswang. Ang naunang sumalakay ay mga tagamasid lamang. Sa oras na maibalita nila ang naganap, siguradong susugod ang mga mas malakas na aswang. Kaya kung gusto mo pang mabuhay at pangalagaan ang mutyang hawak mo, sundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko. Pagpapaliwanag ng matanda. Habang nakaupo ang dalawa sa loob ng kubo, pilit pinakikiramdaman ng binata ang paligid. Ngunit kahit anong gawin niya,
Wala siyang makitang palatandaan kaya binaling na lamang ni Sardo ang tingin sa matanda. Ang mabuti pa bata, matulog ka na muna. Mas makakatulong ka sa akin kung mananatili kang kalmado. Nakakabalisa din kasi ang mga iniisip mo eh. Mungkahi ni Tandang Tobias. Sa puntong yon, alam ng binata na nasa mabuti silang kalagayan. Naririnig ni Sardo ang huni ng mga kulisap sa paligid at ang banayad na kaluskos ng dahon ng kawayan. Naging payapa ang isip ng binata hanggang sa tuluyang nakatulog. Hanggang sa naramdaman ni Sardo, niyuyugyug siya ng matanda. Pagdilat ng mga mata, nakita niyang nakatayo na ang matanda at hawak ang tungkod. Kumising ka na dyan, Sardo. Nandito na mga humahabol sa atin. Hanggat maaari, huwag kang lalayo sa tabi ko. At pakiusap, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko kung gusto mo pang mabuhay. Wika ni Tandang Tobias. Napag-isip-isip ng binata ang mga sinabi ng matanda. Napagtanto nito na masyado siyang umaasa sa proteksyon. Gayong may tangan naman siyang makapangyarihang mutya. Bakit po ba hindi niyo ko hayaang gamitin ang kakayanan ng mutya? Hindi po ba ito ang obligasyon ko bilang tagapangalaga? At isa pa oras na din siguro para malaman kung talagang karapat dapat ako sa mutyang ito. Tugon ni Sardo. Napangiti na lamang si Tandang Tobias. Naalala niya ang ama ni Sardo sa kanya. Ganitong-ganito ang ugali ng nasirang mag-aaral noong nabubuhay pa ito. Ay nako, talagang ang anak ka ng tatay mo no? O sige, gawin mo ang gusto mo. Basta ipangako mo lang na huwag kang mamamatay. Kung hindi, mumultuhin ako ng tatay mo. Wika ng matanda. Ilang sandali pa ang nakalipas. Bigla na lamang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng kulisap at ang banayad na kaluskos ng dahong kawayan. Napalitan ito ng malakas na lagutok ng mga napuputol na sanga ng puno. Mukhang hindi lang 3 o 4 ang kalaban natin, tatang. Wika ng binata. Iniikot niya ang tingin sa paligid at nakita ang isang karit na panggapas ng damo. Kagad itong dinampot ni Sardo. Sinipa ang pinto. Hindi na nagawang pigilan pa ni Tandang Tobias ang binata dahil tuloy-tuloy itong tumakbo palabas ng kubo. Narinig na lamang niyang nagsisigaw si Sardo na tila naghahamon ng away sa kanto. O ano? Sino bang matapang dyan? Isa-isa lang Labas na. Mano-mano lang. Wika ni Sardo. Napasapo na lamang ng noo si Tandang Tobias. Ngunit nagulat ang matanda dahil tila nakiayon ang mga kalaban sa gustong mangyari ni Sardo. Isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang. Tila nag-aantay ng kanilang pagkakataon upang labanan ang binatang naghahamon. Noong una, hindi makasabay si Sardo sa mga nilalang dahil sadyang napakabilis na mga ito. Ngunit habang tumatagal, parami ng parami ang mga nakakalaban. Mas lalo namang bumibilis ang pagkilos ng binata. Napansin din ni Tandang Tobias na imbis na mapagod ang binata, tila mas lalo lang itong lumiliksi habang tumatagal ang laban. Hanggang sa napagtanto ng matanda na tila may kakaiba sa kinikilos ng mga nilalang. Hindi nakikita ni Tandang Tobias ang intensyong patayin ang binata.
Pinagmasdang mabuti ng matanda ang mga nilalang. Nanlaki ang mga mata nito nang makita niyang hindi mga aswang ang kalaban ni Sardo, kundi ang mga engkantong gabay ng mutya ng bawang. At sa pagtagal ng laban, nakikita ng matanda na tila nakikipaglaro na lamang ang mga ito kay Sardo. Huminto lamang sa pakikipaglaban ang mga ito nang tuluyan ng sumikat ang araw. Isa-isang nagsipagkublian ang mga nilalang hanggang sa iisa na lamang ang natira. Nakatitig lamang ito kay Sardo habang tila nagbibigay pugay. At nang tuluyang sumikat ang araw, nalaman ng matanda na ang mga engkantong yon ay tinatawag na Gamuraw. Ito ay kadalasang nananahan sa mga talahiban, kadalasang gabay ng mga mutya, at antingerong may mabuting hangad sa kapwa at kapaligiran. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Sardo ang totoo niyang misyon. Pinangako sa sariling itutuloy ito hanggang ipahintulot ng Diyos sa tulong ng kanyang mutya ng bawang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Nang mga panahong ito, naninirahan ang gurong si Gabriel kasama ang asawa na si Via sa probinsya ng Quezon. Kapwa bagong tapos pa lamang sa pag-aaral sa kolehiyo ang magkasintahan. Napili ng mga ito na manirahan sa isang paupahan na usap-usapang dating bahay ampunan. Ngunit dahil sa isang trahedya, pinasara, pinaayos ng may-ari at ginawang paupahan. Paglipat pa lamang sa tahanan, marami nang narinig ang mag-asawa na mga haka-haka. Mga usapan tungkol sa paupahan na dating bahay ampunan. Isa na dito ang kapitbahay na si Aling Teresa. Malas yang bahay na yan. Noon pa man, pinalilibutan na yan ng kampo ng demonyo. Lahat ng tumitira dyan, namamatay kagaya ng mga bata na inaalagaan namin noon. Wika ni Aling Teresa. Nagulat ang magkasintahan sa sinabi na matanda. Ngunit sa halip na paniwalaan, hinayaan na lamang ng mga ito si Aling Teresa. Mahal, sa tingin mo, totoo kaya yung sinasabi ng matandang yun? Ang weirdo lang kasi, nakasuot pa ng pangmadre. Tanong ni Gabriel. Nakita mo na nga na parang wala sa katinuan eh. Paniniwalaan mo pa? Baka gawa-gawa niya lang yun. Hayaan mo na lang siya. Tugon ni Via. Nagsimula ng mag-ayos ng gamit ang magkasintahan. Sa unang araw pa lamang sa tahanan, tila hindi na komportable si Gabriel. Sa tuwing naglalakad o kumikilos sa lugar, tila merong nakatingin sa kanya sa paligid. Nang matapos maayos ang mga gamit, nahiga sa kama ang binata. 3 ang silid sa tahanang nilipatan. Habang nakahiga, para bang may dumaan sa pintuan. Nakaramdam na malamig na hangin ang binata na tila may yumayakap sa kanya. Nagtayuan ang balahibo ni Gabriel nang bigla na lang bumukas ang pinto. Kaya inakala nito na pumasok ang kasintahan, ngunit wala naman. Dahil sa takot, pababa na sana si Gabriel.
Nang mapansing nakabukas ang isang silid, kaya naman pumasok ito doon. Via, mahal, nandiyan ka ba? Ikaw ba yung nagbukas ng pintuan sa kwarto? Tanong ni Gabriel mula sa labas ng silid. Mahal, sinong kinakausap mo dyan? Kanina pa kita tinatawag sa babae. Tugon ni Via mula sa likuran ni Gabriel. Nagtaka naman ang binata at kagad na patanong. Ikaw ba yung nagbukas ng pinto kanina sa kwarto? Tsaka akala ko nandito ka sa kabila eh. Nakabukas eh. Ang alam ko nakasara naman to kanina. Muling tanong ng binata. Napakamot na lamang ng ulo si Via. Bakas sa mata nito ang pagkagulat. Tinatakot mo naman ako eh. Kanina pa kaya ako sa baba. Nagluluto kaya ako. Kaya hindi pa ako umakyat dito. Ngayon pa lang, kinikilabutan tuloy ako sa'yo. Tugon ng dalaga. Nagtataka naman si Gabriel sa sinabi ng kasintahan. Baka guni-guni ko nga lang yun. Hindi ko din naman napansin kung may nagbukas ba o wala eh. Tsaka baka hinangin lang. Wika ni Gabriel. Matapos ang pag-uusap ng magkasintahan, bumaba din kagad ang mga ito upang kumain. Ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ni Gabriel ang mga napansin sa tahanan. Hanggang sa natapos na sa pagkain ang mga ito at nauna na si Via na umakyat ng silid. Napansin naman ni Gabriel ang matandang si Aling Teresa sa labas ng tahanan. Nakatingin ito sa loob. Dahil magulo ang isipan ng binata, dali-dali nitong nilabas ang babae. Umalis na kayo sa bahay na yan. Mamamatay lang kaya. May sumpa ang bahay na yan. Wika ni Aling Teresa. Dahil sa inis ni Gabriel, naitulak pa niya ang matanda. Alam mo, kung nababaliw ka, huwag mo nga kaming guluhin. Nakakainis eh. Nadadala pa ako ng isipan ko dahil sa mga sinasabi mo. Tugon ni Gabriel. Narinig naman ni Via ang pagsigaw ng kasintahan, kaya kagad itong bumaba. Gab naman, kawawa naman si nanay oh. Huwag mo nalang pansinin kasi. Masyado ka nagpapa-apekto eh. Puna ni Via. Kagad tinulungan ng dalaga si Aling Teresa na makatayo at makalis. Napaka-weirdo kasi. Nakatingin pa sa akin habang naghuhugas ako. Tapos pangiti-ngiti pa sa akin eh. Kaya nilabas ko na. Parang nangaasar pa eh. Tugon ni Gabriel. Pinapansin mo pa kasi. Hayaan mo na lang siya. Alam mo nang baliw eh. Pinapatulan mo pa. Muling wika ng dalaga. Nauna na itong pumasok ng tahanan. Hindi alam ni Gabriel kung bakit gano'n na lamang kaapektado sa mga sinabi ng matanda. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, sabay nang natulog ang mga ito. Iniisip pa din ni Gabriel ang mga sinasabi ng matanda. Kahit anong pilip sa isipan na wala lang yun. Napakalaki pa din ng epekto nito sa kanya. Habang nakahiga, pinilit na lang ni Gabriel ang sarili na alisin sa isipan ang mga sinabi ni Aling Teresa. Hanggang sa tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Via. Nagluto ito ng agahan nilang magkasintahan. May pasok pa sila sa trabaho ng araw na yon. Nang mapansin muli ni Via si Aling Teresa sa labas ng tahanan, napaka-weirdo ng tingin nito.
maging ang nakakalokong pagngiti. Nilabas naman ni Via ang matanda para kausapin. Pagbungad pa lamang sa pinto, kaagad siyang hinawakan ni Aling Teresa. Nandyan siya sa tabi mo, Iha. Mag-iingat ka. Panganib lang ang dala niya. Maniwala kayo sa akin. Wika ni Aling Teresa. Sino po bang tinutukoy mo, Manang? Kami lang po ng nobyo ko magkasama sa bahay. Kaya wala ka pong dapat ipag-alala. Tugon ni Via. Maniwala kayo sa akin. Tandaan niyo, walang masama kung aalis na kayo dito at papakinggan ako. Muling wika ng matanda. Samantala sa kabilang banda naman, nagising na si Gabriel na wala na ang nobya sa tabi. Kaagad itong napabangon. Paglabas, nakita niya si Via na kausap si Aling Teresa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hinayaan lang ito ni Gabriel. Pero nang mapansin na tila natatakot na ang itsura ng kasintahan, dali-dali na itong lumapit. Halika na nga sa loob. Huwag mo nang pansinin yung mga sasabihin na matandang yan. Wika ni Gabriel. Sabay hila kay Via papasok ng tahanan. Mahal, sa tingin mo, may katotohanan kaya yung mga sinasabi ng babae sa labas? Kasi, bakit naman niya iisipin yung mga ganong bagay? Lalo na't dati siyang madre. Tanong ni Via. Mahal, ikaw na nga mismo yung nagsabi, di ba? Wala sa sarili yung matanda na yun. Ano bang alam natin kung gawa-gawa niya lang yung mga kwento na yun o hindi? Tugon ni Gabriel. Yun na nga, mahal eh. Malay mo, baka sinusubukan lang nung matanda na yun na iligtas tayo sa panganib na paparating. Muling wika ng dalaga. Napabuntong hininga naman ng malalim si Gabriel sa sinabi ni Via. Ay nako, wag na nga lang natin pagtuunan ng pansin yung matandang yun. Hayaan na lang natin siya. Wika ni Gabriel. Siguro, tama ka nga. Sige mahal, wag na lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Tugon ni Via. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na din nakita pa ng dalawa ang matanda. Sa pagtagal na magkasintahan sa bahay na inuupahan, unti-unti silang nakakaramdam ng kakaibang mga pangyayari. Madalas, para bang may nakatingin sa kanila. Napapadalas na din ang pagtatalo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, sabay tayong uuwi? Bakit nauna ka? Wika ni Gabriel. Ang tagal ko na naghintay sa'yo sa labas. Kanina pa kita kinukontak. Nag-text ako, wala ka namang reply. Tumawag din ako, pero nakapatay naman ang telepono mo. Tugon ni Via. Nagtaka naman si Gabriel sa sinabi ng kasintahan. Wala naman ako natatanggap na kahit anong text o tawag mula sa iyo ah. Sa katunayan yan, ako pa nga mismo ang tumatawag sa iyo eh. Wika ng binata. Anong tingin mo sa akin? Sinungaling? Ito, tignan mo. Ilang beses kitang tinawagan, pero patay ang telepono mo. Tugon ng dalaga. Ipinakita pa niya ito kay Gabriel. Kapwa natigilan ang dalawa. Dahil pareho silang tumatawag sa isa't isa. Pero wala silang natatanggap na kahit ano. Anong nangyari? Paano? Tanong ni Gabriel. Hindi ko alam, pero alam kong tumatawag talaga ako sa'yo. May
ebidensya pa nga ako oh. Tugon ni Via. Hindi na alam ng dalawa kung ano ang gagawin. Nang bigla na lang humangin ng napakalakas. Nawala na lamang ng malay si Via. Nag-alala si Gabriel sa nangyari sa kasintahan. Dali-dali itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Mabilis namang tumulong ang mga tao. Dinala ang dalaga sa ospital. Pagkarating doon, kaagad naman itong naasikaso. Ilang sandali lang ang lumipas. Lumabas na ang doktor mula sa silid ni Via. Dok, kamusta po ang asawa ko? Ayos lang po ba siya? Tanong ni Gabriel. Labis ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Natatakot itong baka kung ano na ang nangyari kay Via. Ayos lang naman po ang pasyente. Kailangan po niyang magpahinga eh. Binabati ko po kayo. 3 buwan ang nagdadalang tao ang misis niyo. Tugon ng doktor. Talaga po? Hindi ba ako nananaginip? Magiging tatay na ako? Tanong ni Gabriel. Nakangiti lamang tumango ang doktor. Labis naman ang sayang nararamdaman ng binata. Matapos ang ilang sandali, inilipat na sa magiging silid si Via. Kaagad itong pinuntahan ni Gabriel at hinawakan ang kamay. Nang magising ang kasintahan, napatanong ito kay Gabriel. Mahal, anong ginagawa natin dito sa ospital? Ano bang nangyari? Tanong ni Via. Natahimik si Gabriel. Bigla namang kinabahan si Via. Hanggang sa napangiti ang binata, sinabi ang magandang balita. Mahal, magiging magulang na tayo. Buntis ka, Via. Magiging tatay na ako. Wika ni Gabriel. Nagulat naman si Via sa sinabi ng nobyo. Ngunit makikita sa mga mata ang labis na kaligayahan. Totoo ba? Nanay na ako? Magulang na tayo? Tanong ni Via. Hindi na nito mapigilang mapaluha. Tumango naman si Gabriel habang pinupunasan ang luha ng kasintahan. Oo, mahal. Nabigla din nga ako eh. Pero sobrang saya ko. Pangarap natin to, di ba? Tugon ni Gabriel. Sobrang saya ko, mahal. Biyaya sa atin to ng Diyos. Muling wika ni Via. Hinawakan naman ni Gabriel ang kamay nito at hinalikan. Magpakasal na tayo, mahal. May ipon naman na tayo eh. At syempre, ayoko namang isipin ng pamilya mo na binuntis lang kita. Wika ni Gabriel. Napangiti na lamang si Via sa sinabi ni Gabriel at tumango. Ilang araw ding nanatili sa ospital si Via. Kinailangan pang suriin ang kalagayan nito. Nang lumabas ang mga resulta, wala namang nakitang komplikasyon sa pagbubuntis ni Via. Kaagad din silang nakauwi. Pagkarating sa tahanan, sakto at nakasalubong nila si Aling Teresa. Hinawakan nito si Via. Sabay abot ng isang kapirasong papel at nagmamadali ng umalis. Nagtaka naman si Via sa ginawa ng matanda. Pagkapasok ng tahanan, dali-dali niyang binasa ang nakasulat. Mahal, tignan mo yung nakasulat oh. Mukhang address. Nakasulat dito na puntahan natin yung lugar. Pero hindi naman nakalagay kung bakit. Wika ni Via.
Napakunot naman ang noo ni Gabriel sa sinabi ni Via. Patingin nga, baka naman may masamang balak yung matanda na yun. O kaya naman, gawa-gawa niya lang lahat ng yan. Tugon ni Gabriel. Maigi nitong sinuri ang nakasulat. At nang akmang titignan muli yun ni Via, bigla na lang humangin ng malakas. Tinangay ang papel. Naramdaman mo ba yun? Sobrang lamig, mahal. Parang may humawak sa likuran ko. Wika ni Via. Nagtaka naman si Gabriel. Hindi na nito nakita pa kung saan lumipad ang papel. Mahal, nawala yung papel. Tsaka wala naman akong naramdaman eh. Baka hangin lang yun. Wika ni Gabriel. Baka nga, mahal. Gusto ko na magpahinga. Medyo napagod din ako sa biyahe. Tugon ni Via. Kaagad namang hinatid ni Gabriel ang kasintahan sa silid. Nagluto ng makakain nila sa hapunan. Samantalang si Via naman, nagpahinga na sa kwarto. Habang nagluluto si Gabriel, ilang sandali lang, bigla na lamang nagising si Via nang maramdaman ang isang malamig na bagay na humaplos sa kanya. Nang imulat ang mga mata, nagulat ito nang makakita ng kapre sa bintana. Napasigaw ng napakalakas si Via, kaya dali-daling umakyat si Gabriel at pinuntahan ang asawa. Dito nakita ni Gabriel ang kasintahan na nakapikit habang sakal ang sarili. Mabilis na tinanggal ni Gabriel ang kamay ng nobya. Napayakap na lamang na mahigpit si Via nang makita si Gabriel. Mahal, anong nangyari? Binabangungot ka ba? Mabuti nilang narinig ko yung sigaw mo. Wika ni Gabriel. Agaw hininga namang sumagot si Via. Mahal, may kapre kanina na umawak sa akin. Tapos sinakal niya ako para hindi ako makasigaw. Mahal, umalis na tayo dito. Kukunin niya yung anak natin eh. Umiiyak na tugon ni Via. Hindi makapaniwala si Gabriel sa mga sinasabi nito. Ngunit alam niya na hindi gumagawa ng kwento ang kasintahan. Dahil unang lipat pa lamang sa lugar, ramdam na ni Gabriel na may kakaiba sa bahay na inuupahan. Iyak nang iyak si Via ng mga oras na yon. Halos hindi na makahinga. Kaya naman niyakap ito ni Gabriel hanggang sa kumalma. Hayaan mo, mahal. Bukas na bukas din. Hahanap ako na malilipatan natin. Sa ngayon wala tayong magagawa kundi manatili dito eh. Tsaka gabi na din eh. Wika ni Gabriel. Napatango na lamang si Via. Hindi inaasahan ng mag-asawa na totoo ang babala sa kanila ni Aling Teresa. Ilang sandali pa, bigla na lamang nagpatay sindi ang mga ilaw. Kaya lalong natakot si Via. Hanggang sa isang nilalang ang nagpakita sa magkasintahan. Nakakasindak ang itsura. Mapupula ang mata. Nakangiti pa na tila kahit anong oras. Papatayin na sila. Akin na si Via. Kahit umalis kayo, akin na siya. Papatayin ko ang dinadala niya. Wika ng kapre. Hindi na alam ni Gabriel ang gagawin. Kaya naman nagdasal ito sa Panginoon. Lakas loob sila ni Via na nagdasal. Kahit nakikitang nagliliparan ang mga gamit sa bahay. Ilang sandali lang, dumating si Aling Teresa. Nag-usal ito ng dasal at dito nawala ang kapre.
Hinalaan ko na kayo. Hindi kayo nakinig sa akin. Hindi kayo ligtas sa bahay na ito. Sigaw ni Aling Teresa. Dito na hinila ng matanda ang magkasintahan at nang makalabas, isinama sila nito sa sariling tahanan. Sino po ba kayo? Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Gabriel. Ako si Teresa. Isa ako sa mga madring naninirahan noon dyan sa bahay na inuupahan niyo. Pero habang tumatagal, unti-unting nagkakasakit ang mga kasamahan ko. Pati na din ang mga bata. Pero ni isa, walang nakakaalam kung ano ang karamdaman nila. Tugon ni Aling Teresa. Mahal, nahihilo ko. Nasusuka ako tsaka sobrang sakit ng tiyan ko. Wika ni Via. Kaagad namang inasikaso ni Gabriel ang asawa. Dali-dali namang tinignan na matanda si Via. Dalhin natin siya kay Vincent. Siya ang nakapagpagaling sa akin noon. Tsaka ko na lang ikukwento sa inyo ang lahat kapag nandun na tayo. Wika ni Aling Teresa. Ngunit hindi pa man nakakatayo. Nagsuka na ng sunod-sunod si Via at bigla na lamang nahimatay. Mahal, teka, hinimatay na po siya. Ano na pong gagawin natin? Tanong ni Gabriel. Teka, dumito na muna kayo. Aalis ako at tatawagin ko lang si Vincent para magamot ang asawa mo. Tugon ni Aling Teresa. Akmang aalis na sana ito nang bigla na lamang tumayo si Via. Sinakal ang matanda. Pakilamera ka. Dapat noon pa lang pinatay na kita. Palagi kang hadlang sa mga plano ko. Sigaw ni Via. Sa puntong yun, iba na ang boses nito. Para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Iniangat ni Via si Aling Teresa at hinagis sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel sa ginawa ng asawa. Kaya naman dali-dali niyang tinayo si Aling Teresa. Mahal, ano bang ginagawa mo? Halika na. Pumunta na tayo sa sinasabi ni Aling Teresa. Wika ni Gabriel. Akmang lalapit pa ito nang bigla siyang hinawakan ni Aling Teresa at pinigilan. Huwag, Gabriel. Hindi na siya si Bea. Sasaktan ka lang niya. Wika ni Aling Teresa. Ano pong gagawin natin? Baka mapahamak po si Bea. Pati na po yung magiging anak namin. Tugon ni Gabriel. Dito ka lang. Pupuntahan ko lang si Vincent. Huwag mong hahayaan na sakupin ng kapre na yan ng asawa mo. Muling wika ng matanda. Nag-usal ng orasyon si Aling Teresa. Isinuot ang hawak na medalyon kay Via. Kaya naman, muli itong nawala ng malay. Kaagad tinali ni Gabriel ang asawa. Samantalang si Aling Teresa naman, pinuntahan ang kaibigang manggagamot. Matapos ang ilang oras, nagising na si Via. Nagulat pa ito nang makitang nakatali siya sa upuan. Mahal, bakit ako nakatali? Teka, ano bang nangyayari? Tanong ni Via. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Wala itong ideya sa nangyari na sinaniban ito ng kapre kani-kanina lang. Ikaw na ba talaga yan, mahal? Baka mamaya nagpapanggap ka lang, ha?
Tanong ni Gabriel. Sinisigurado nitong si Via na ang nasa katawan. Nag-aalangan pa itong lumapit kay Via. Ako nga to. Bakit parang takot na takot ka sa akin? Tanong ni Via. Napakamot na lamang ng ulo si Gabriel. Nalilito na ito ng mga oras na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Siguro, hahantayin ko na lang muna si Aling Teresa. Wika ni Gabriel. Dito na biglang nag-iba ang aura ni Via. Bigla na lamang itong nagwala. Matalino ka. Akala ko maiisahan kita. Kukunin ko ang babaeng mahal mo. Pati na rin ang magiging anak niyo. Wika ni Via. Hanggang sa nakalas nito ang tali. Unti-unting umangat ang katawan sa sahig. Nagpatay sindi ang mga ilaw. At kahit natatakot, hinila ni Gabriel ang paa ni Via. Niyakap niya ito na mahigpit at umiyak. Via, mahal. Alam kong malakas ka. Pakiusap naman no. Gumising ka na. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng nilalang na to. Wika ni Gabriel. Habang yakap ang asawa, nagdasal ito at paulit-ulit na kinakausap si Via. Kahit sakal na siya nito. Ilang sandali pa, dumating na si Aling Teresa kasama ang manggagamot na si Mang Vincent. Gabriel, bitawan mo na si Via. Nandito na si Vincent. Kaya niya na yan. Sigaw ni Aling Teresa. Hindi po. Hindi ko bibitawan si Via. Baka ano pa ang gawin sa kanya ng nilalang na yun. Hindi baling ako na lang ang masaktan. Huwag lang maging ako. Tugon ni Gabriel. Ilang beses na itong tumalsik sa pader. Ngunit paulit-ulit pa rin niyang niyayakap si Via. Sugatan na at duguan si Gabriel. Pero hindi niya sinukuan ang kasintahan. Kaagad namang kumilos si Mang Vincent. Nag-usal ito ng orasyon. Kaya naman humina ang kapangyarihan ng nilalang. Ikaw pa din ba ang nanggugulo? Hindi ba't pinalaan na kita? Wika ni Vincent. Humalakhak naman si Via na tila demonyo. Mahina kasi kayong mga tao. Mabilis mo to. Kumbaga, tatanga-tanga kayo. Tugon ni Via. Patuloy lamang ito sa pagtawa. Gulat na gulat si Gabriel dahil hindi na boses ng kasintahan ang naririnig. Lumuhod ito sa paanan ni Via. Tsaka umiyak at nagmakaawa. Pakiusap. Ako na lang yung kunin mo. Huwag lang si Via at yung magiging anak namin. Pagmamakaawa ni Gabriel. Huwag, Gabriel. Hindi siya makikinig sa'yo. Dahil ang gusto niya, mamatay ang lahat ng taong tumira sa bahay na yon. Masaya siya sa tuwing may lumuluhod sa kanya. Sita ni Aling Teresa. Kaagad namang bumaling si Via kay Aling Teresa. Masama itong tumitig sa kanya. Tahimik. Naririndi na ako sa boses mo. Ang ingay-ingay mo. Galit na sigaw ni Via. Akmang lalapit na ito kay Aling Teresa. Nang bigla na lang binasbasa ng langis ni Vincent si Via. Lisanin mo ang katawan ni Via. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Wika ni Vincent. Gamit ang langis na may orasyon. Ibinuhos yun ni Vincent kay Via pero napasigaw lamang ito.
Akala mo ba matatalo mo ako gamit lang yan? Sigaw ni Via. Sinakal nito si Vincent. Kaagad namang niyakap ni Gabriel ang kasintahan. Muli itong nagdasal habang nakayakap. Pakiusap, Bia. Lumabang ka. Huwag kang papadaig sa kanya. Alam kong naririnig mo ko. Lalaban ako at kailangan ko ang tulong mo. Wika ni Gabriel. Paulit-ulit niyang kinakausap si Via habang nag-uusal ng dasal. Kanina ka ba? Tumahimik ka na lang. Ang dapat sa'yo, pinapatulog habang buhay. Sigaw ni Via. Akmang itutulak na nito si Gabriel. Nang bigla na lang itong hinimatay. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Vincent na mailagay ang pangontra sa leeg ni Via. Kaagad namang nagising ang dalaga. Umiiyak ito at kaagad niyakap ang kasintahan. Ikaw na ba yan, mahal? Pakiusap po. Lumabang ka. Wika ni Gabriel. Hinalikan nito sa noo si Via. Niyakap naman ito si Gabriel. Salamat, mahal. Dahil hindi mo ko iniwan. Pasensya na kung nasaktan kita. Tugon ni Via. Ilang sandali pa. Bigla na lamang nagliparan ang mga gamit sa paligid. Sabay na nagdasal ang mga ito. Hindi ako papayag na walang mamamatay sa inyo. Wika ng kapre. Umeeko sa buong silid ang boses nito. Hindi ka mananalo laban sa amin. Hindi ko hahayaan na may makuha ka pa. Tugon ni Vincent. Kaagad itong nag-usal ng dasal habang nakahawak sa medalyon na suot. Paulit-ulit na nag-usal ng orasyon. Hindi naman huminto sa pagdarasal ang magkasintahan. Sabay-sabay ang mga ito na nagdasal habang magkakahawak ng kamay. Hindi nagtagal. Bigla na lamang bumalik ang ilaw sa paligid. Naglabas ng bote si Vincent at dito na nagsalita si Aling Teresa. Sa wakas, wala na ang salot sa bahay na yon. Hindi na kayo maghagambala pa ng kapring yon. Wika ni Aling Teresa. Salamat po, Aling Teresa, sa tulong mo sa amin. Kahit po pinagtabuyan kita ng paulit-ulit at nasaktan ka pa. Tugon ni Gabriel. Wala yon. Ang mahalaga, maayos na kayo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Muling wika ng matanda na may ngiti sa labi. Maraming salamat po. Sa'yo din, Mang Vincent. Kung hindi po dahil sa inyo, baka ano na pong nangyari sa amin. At baka napatay ko pa ang asawa ko. Mahal, salamat din ha. Hindi mo ko pinabayaan. Wika ni Via. Wala yun. Tungkulin ko na tulungan kayo. Salamat din, Gabriel. Dahil iniligtas mo ko kanina. Wika ni Vincent. Nagyakapan pa ang mga ito. At matapos ang mga pangyayari, nagpasya ang magkasintahan na tuluyan ng umalis sa inuupahan. Matapos ang mga naganap, nagkaroon ng bagong kaibigan ang magkasintahan. Iyon ay si Aling Teresa maging si Mang Vincent. Nang isinilang ni Via ang anak, pinangalanan nila itong Hope dahil sa bagong pag-asang dala nito. Matagal na panahon na ang lumipas bago nalaman nila Gabriel ang tunay na nangyayari sa dating bahay ampunan.
At kagaya ng kwento sa kanila noon ni Aling Teresa, lahat ng madre at batang naroon noon, namatay ang mga ito. At tanging si Aling Teresa lamang ang maswerteng nakaligtas. Sa kasalukuyang taon, may mga apo na sila Gabriel. Matagal na ding namaalam sa mundo si Aling Teresa maging si Mang Vincent. At ang dating bahay ampunan na kanilang inuupahan, naging parte na ng eskwelahan. Lahat ng karanasan ay dahil lamang sa dating bahay ampunan. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, matuto tayong makinig sa mga nakapaligid sa atin. Katulad nila Gabriel. Noong una hindi nila pinakinggan yung sinasabi ni Aling Teresa. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nilang natutunan na tama yung sinasabi niya. Napagkamalan pa nilang baliw yung matanda at maaga nila itong hinusgahan. Kung nakinig lang sana sila sa babala nito, hindi na sana nila naranasan ang bagsik ng kapre. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo po kong suportahan at pakinggan. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.